Magandang hapon sa inyong lahat. Kami pala ang BSED 2-2 Major in Filipino. At tatalakayin namin ngayon ang patungkol sa paksang pagbaba ng kasanayan sa reading comprehension sa Pilipino ng mga mag-aaral. Isang seryosong problema sa edukasyon sa Pilipinas ang pagbaba ng kakayahan sa mga mag-aaral na umunawan ng binabasang Pilipino. Hindi lang ito basta pagbasa, ito ang pag-intindi sa mga idea at mensahe ng teksto. Mahalaga ito para matuto at makipag-usap ng maayos at mag-isip ng kritikal. Bakit bumababa ang kasanayang ito? Maraming posibleng dahilan. May kinalaman nga ba ang pagbabago ng curriculum? O nakakaapekto ba ang pagbabago ng teknolohiya? O may iba pa bang bagay na dapat tignan? Kailangan nating malaman kung ano ang pagpapahirap sa mga mag-aaral sa pag-unawa sa Pilipino. Sa pag-aaral na ito, susuriin natin ang mga dahilan kung paano ito nakakaapekto sa pag-aaral at paano natin mapapabuti ang kanilang kasanayan sa pagbasa at layunin natin kung tulungan ang mga mag-aaral na maging mahusay sa Pilipino at maging handa sa hinaharap. So, ayan. Bilang tugon tungkol sa paksang ito, ang aming grupo ay nagsagawa ng interview sa mga senior high upang malaman namin kung ano nga ba yung mga nararanasan nila or yung mga nagiging problema nila na kinakaharap nila, kung ano nga ba yung nakakaapekto sa kanilang pagkaintindi sa kanilang mga binabasa batay sa wikang Pilipino. Panoorin po natin. Magandang umaga sa iyo. Maaari ba kita dito? Okay lang. Pwede ko ba malaman kung ano yung pangalan? Ako po si Athena. Athena, anong study ka? I'm from ICT. Okay. So, may mga ilan lang kaming katanungan dito na maaari sumagot para sa aming paksa. Unang katanungan, ano ba yung uri ng babasahin na binabasa mo? Pagaya ng mga libro, comics, article, anong mas gusto mong basahin? Siguro po yung sa... Minsan pag nagustuhan ko po tungkol sa mga kwento ng mga... Hindi ko po alam, like mga Unfamiliar sa'yo. Pero ano siya, like ano siya, comics ba, article? More on article. So, ayun, ano yung mga ginagawa nyo para mas maintindihan nyo yung tekstong binabasa? Minsan nasa-search para mas maintindihan. Like gumagamit ka ng mga parang Google search or gumagamit ka rin ng AI, gano'n. O sa'yo, eto, may isa pa akong katanungan. Anong mas gusto mo? Pagbasa ng libro na may mga pictures o yung mga more on words lang talaga? Magbasa ko ng may mga pictures kasi mas naiintindihan ko. Yung nabivisualize mo, parang naiinganyo ka lalong pagbasa. Oo. Ito, follow-up question lang. Sa tingin niyo, paano makakatulong sa mga guro para maging enjoyable yung pagbabasa ng Pilipino? Siguro po pag ini-imagine nila yung mga nangyayari. Halimbawa po, like sa introduction pa lang, inaano na po nila. Parang pinapa-visualize na nila Yes. sa'yo, no? Para mas naiinganyo kayo makinig sa mga kwento. Okay? Sa iyong palagay, may epekto ba ito sa paggamit ng social media at iba pang digital platforms sa kasanayan sa pagbabasa ng mga estudyante? Paano ito nakaka-apekto? Ayun, yun nga, kagaya nun, paano ba nakaka-apekto yung mga social media sa isang Sa ano estudyante? po, sa pag nararanasan po natin, isang bagay na nakikita natin sa ibang kwento. So, ibig sabihin, mas nag-iinganyo kayo na i-apply siya sa in real world, no? Yung mga nababasa ninyo, gano'n. Pero yun na lang, sa iyong masasabi,
anong mas gusto nyo, ano siya? Mas naiintindihan nyo ba yung more on may pictures or yung mga wordings lang? More on pictures. So talagang may maghalong hapon sa'yo. Kami pala ang BS nila Major in Filipino 2-2. Nagkasagawa kasi kami ng survey tungkol sa aming paksa. So may mga ilang katanungan kami na nais namin bigyan ng klarifikasyon. Maaari ka ba namin matanong? Sige lang ako. So ano nga po palang pangalan? Eman. Eman, anong strand mo? From Means. Sa Yunes. Ito, may mga katanungan kami. Kasi bilang Pilipino, ano ba yung mga nais mong basahin? Gaya ng mga article, comics, info? Since tambay naman po ako sa social media, more on nababasa ko what is info articles in Article, okay. Ano yung ginagawa nyo para maintindihan nyo yung tekstong mahirap basahin? Halimbawa, yung may mga malalaman na salita, anong ginagawa mo? Una, ina-analyze ko siya live. Tinatry ko siyang i-connect kung ano talaga yung gustong sabihin ng example. Diba? Itong article na to, may specific title siya. Kapag may mga malalalim na words ako na nakikita, is either kinoconnect ko siya doon sa title or either isa-search ko po siya sa internet kung ano po talaga yung Okay, maraming salamat. So, anong mas gusto mong basahin sa article? Yung meron more on words lang ba siya? Or yung may kahalong pictures or animation? For me po, more on pictures po yung mas gusto ko basahin. Kasi first, nakaka-entertain po siya. And second, visual learner po kasi ako. So, ibig sabihin mas madali kong natututo kapag may mga kahalong pictures. Okay, maganda. Ayun, sa tingin nyo, paano makakatulong sa mga guro na mas maging enjoyable yung pagbabasa ng Pilipino? Sa tingin mo, yung ano bang dapat gawin ng mga kagaya namin mga future educator na gawin para mas lalong nilang mas maintindihan yung mga facts na tinuturo namin at mas maging productive? Dito po mas okay if mas gagawin po nila more engaging. Mas makakonect po talaga sila sa mga story sa lahat ng mga pinapabasa or pinapatapos. Okay. So, sa tingin mo, may epekto ba yung paggamit ng social media at iba pang digital platform sa kasanayan ng pagbabasa ng mga estudyante? Bilang isang estudyante, ngayon, sa tingin mo, nakaka-apekto ba yung social media sa panahon ngayon? For me po, yes. Bakit? Bakit po? Paulit na yung question. Ayun, sa tingin mo, nakaka-apekto ba yung social media sa pagbabasa ng mga estudyante ngayon? Yung kasanayan nila sa pagbabasa? Nakaka-apekto ba yung social media? Yes. Kasi minsan kapag parang hindi ka... May mga bago na kasing words, gano'n? like, minsan hindi na inasintindi nila po. Parang wala na lang, hindi nila Oo, kasi 'di ba may mga salita na yung generation ngayon, may mga words na sila na ginagamit ngayon sa panahon na iba yung kahulugan noon sa ngayon, no? Yun. So, maraming salamat sa oras mo, ha? Thank you. Ayan. Matapos yung mapanood yung interview namin sa mga estudyante ng senior high, ang mga nakalimitang napansin ko sa mga pinagdaraanan nila ay yung sa tingin kakulangan sa interes na mag-aral magbasa ng mga tekstong Filipino. Kasi kung mapapansin mo, yung isang estudyante, kaya lang daw siya nabibigyan o napupukaw yung kanyang atensyon sa pagbabasa ng Filipino, kalimitan ito ay may mga larawan, yan. So, kung may mga pictures or images na kahalo ang babasahin ng Pilipino, mas nagkakaroon sila ng interest. Pangalawa, madalas na rin kasing ginagamit sa social media ang mga wikang Ingles o Koreano o Hapon o Latin. Ang lingwahe kasi natin ngayon, sa panahon ngayon, masyado na siyang malawak. So, kung mapapansin mo, may mga hiram na tayong salita na ginagamit sa wikang Ingles, kagaya ng hamburger, Facebook, yung mga ganyan. So, meron naman siyang katumbas na salita sa atin, ngunit mas kalimitang ginagamit pa rin natin yung mga hiram na salita. Pangatlo, sa tingin ko, ito yung limitadong exposure nila o yung pagkakalantad nila pagdating sa panitikan o mga babasahing Pilipino. So, nandahil sa ganong
nang dahil sa ganun, nalilimitahan yung kaalaman nila pagdating sa mga malalalim na salita or kung ano ba yung mga kahulugan ng mga malalalim na salita na dapat nilang natututunan. Sa tingin ko, base dun sa tatlo na yon, yun yung mga kalimitang kanilang pinagdaraanan. Pero, kung mapapansin nyo sa aming interview, ang dalawang estudyante na na-interview namin ay gumagamit sila ng paraan para mas lalo pa nilang matutunan kung ano yung salita or gusto nilang maunawaan dun sa tekstong kanilang binabasa. Yung iba, kagaya nga nun, gumagamit daw sila ng Google, AI, iba pang teksto. Tapos, yung isa naman, ina-apply niya daw sa kanyang buhay para mas lalo niya daw maintindihan. At kung minsan naman, humahanap pa siya ng mga ibang artikulo batay dun sa kanyang gustong malaman pa. So kung mapapansin mo, kahit na ganun ang pinagdaraan ng mga estudyante, gumagawa pa rin sila ng paraan o hakbang para sa kanilang pagkatuto. Ayon sa aking pananaliksik, ang pagbabasa reading comprehension sa Pilipino ay dulot ng tatlong pangunahing problema: kakulangan sa training ng mga guro sa specialized reading strategies, kawalan ng sapat na aklat sa Pilipino sa mga tahanan, at maraming oras sa ginugugol sa social media kaysa sa pagbabasa ng makabuluhang teksto. Ang mga datos na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa masusing pagtutok sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon at pagkikayat sa pagbasa sa Pilipino. Pagbaba ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa sa Filipino ng mga mag-aaral ay isang malaking problema sa edukasyon sa Pilipinas. Maraming dahilan ito, tulad ng kakulangan sa mga materyales, hindi epektibong paraan ng pagtuturo, at impluensya ng social media. Kinakailangan ng sama-samang pagsisikap ng mga guro, magulang, komunidad at pamahalaan upang mapabuti ang akses sa mga materyales, mapahusay ang pagtuturo at hikayatin ang mga mag-aaral na magbasa ng madalas. Ang kasanayan sa pagbasa ay pundasyon ng pagkatuto sa anumang asignatura at antas ng edukasyon. Subalit, sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, nananatiling hamon ang pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral lalo na sa asignaturang Filipino. Ayon kay Burns, patuloy ang problema ng mababang kasanayan sa pagbasa ng Filipino ng mga mag-aaral. Dahil dito, ang kakulangan ng aklat at limitadong exposure sa akdang pampanitikan ay mga pangunahing hadlang sa kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino, at ayon naman ito kay Duke. Ayon naman kay Isa, ang mga kasalukuyang materyales sa pagbasa ay madalas na hindi akma sa makabagong interes at wika ng kabataan na nakakaapekto sa kanilang kasanayan pagdating sa Filipino.